Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maaring mag-resonate, maaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaring mag-shift ang energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay, so let's see. The Nine of Pentacles and Justice card. Five of Pentacles. And this one is the Eight of Pentacles. Chariot card. Judgment. Eight of Cups. The Ace of Cups. And the Ace of Wands. Oy. New chapter. So, nag-decide ka na nakapag-desisyon ka na magsimula ulit or to have this new chapter in your life. Tinalikuran mo na yung mga hindi magandang nangyari ngayong 2023 and parang punong-puno ka ng pag-asa na harapin ang 2024. So, which is a good thing. Ayan, tignan natin sa messages ng Archangel natin. So, nagpo-focus ka na lang sa goals So, hinayaan mo na itong mga taong to na nakit sa'yo in the past. Parang tinanggap mo na sa sarili mo, pinatawad mo na. So, good point tayo dyan, okay? So, tingnan natin. Leadership by Archangel Gabriel. It's time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. So, ito na rin gusto mong gawin yung mag-step, or yung makatulong ka sa iba. Kumbaga, napagdaanan mo na to, alam mo na yung hirap na pinagdaanan mo. So, gusto mo is makatulong sa iba para maibsan naman yung pinagdadaanan nila. Ayan. So, tingnan natin signs and symbol cards natin. So, ito yung magandang simula for you. Kahit pa marami sa inyo nag-start from scratch ulit, so, di ba, at least, alam mo na yung gagawin mo kahit nagsimula ka ulit sa zero. Hindi na katulad dati na nangangapa-ngapa ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Ngayon, alam mo na yung gagawin mo. So, kahit nagsimula ka ulit sa simula, from the scratch ka ulit, kumbaga, okay, from the top. Di ba? So, nagsimula ka ulit ng panibago. Pero, kahit na gano'n na nangyari, ay at least, alam mo na yung mga gagawin mo. So, we have here the waiting shed, knife, pillow, deep well, shovel, and this one is coins. So, kasi, ayan, tulad nito, parang for some of you, secretly, waiting pa rin sa taong ito. Clover, ito, you're lucky, lalo na sa darating na taon, ito na yung simula mo. Ito, kumbaga, ito na yung big stepping stone para sa'yo, para simulan mo na talaga kung ano yung gusto mo sa buhay. Kasi ang daming taon na naglipas or dumaan, na confused, hindi alam, saan ba talaga ako? Ano ba talaga yung dapat kong tahakin? Para sa akin ba talaga to? Kasi kaya ka nagtatanong, akin ba to? O parang kasi confused ka, hindi mo alam. Kasi hindi mo pa alam talaga sa sarili mo kung ano yung gusto mo. So, ngayon, alam mo na kung anong gagawin mo, alam mo na kung ano yung gusto mo, kung ano talaga yung goals mo, ano ba yung hinahangad mo sa buhay, mga pangarap mo. So, yun is maganda. Isa na yun sa magandang stepping stone. Kahit pa nagsisimula ka pa lang, ay at least, alam mo na yung gagawin mo, alam mo na yung gusto mo sa sarili mo. Hindi ka na yung parang napipilitan ka na lang sa mga ginagawa mo. Kasi ang hirap nung ganun, 'di ba? So malaki nga yung kinikita mo, napipilitan ka lang naman, hindi ka masaya sa trabaho mo, 'di ba? So ang hirap. Ang hirap pakiramdaman ng gano'n na napipilitan ka lang kahit pa sabihin natin, kailangan ko 'tong trabahong 'to kasi malaki yung kinikita ko dito pero hindi ka naman masaya. Nade-deprive yung mental health mo. So, ang hirap ng gano'n, 'di ba? So, ngayon kasi kahit sabihin natin na binitawan mo yung trabaho mo or itong taong ito, may binitawan kang tao na mahal mo, pero hindi kayo nagwo-workout. So, malaking stepping stone pa rin yun. Isang desisyon yun na talagang hindi ka dun talo. Yun ang tatandaan mo, hindi ka talo sa isang desisyon na alam mong maganda or magkakaroon ng magandang kahihinatnan. Kasi kung anong gawin mo, anong effort ang gawin mo, wala talaga, ay wala talaga. No? So, nasasayang lang yung effort mo, 'di ba? So, kailangan mong hanapin kung saan ka ba talaga. Kung ano ba talaga yung para sa'yo.
No, kasi hindi natin puwedeng ipilit yung sarili natin sa bagay na hindi para sa atin. So, tingnan natin sa tarot messages cards. Kaya ngayon kung alam mo na kung para saan ka, kung ano yung purpose mo dito sa mundo, yun ang gawin mo. Okay? So, tingnan natin. You're so sweet and caring. I want to see you this weekend. I can't decide. So, marami kasi sa inyo undecided pa kung talagang itutuloy ko ba? Igagrab ko na ba? Itutuloy ko na ba? Or gagawin ko na ba yung gusto ko? Ibibitawan ko ba itong opportunity na ito or itong taong ito para lang sumubok ulit? Ayan. 'Di ba? I will start to save money. Stubborn but practical. I will fight for you. I need to achieve my goals. I want solid foundations. So, ito talaga ang kailangan mong gawin to achieve your goals na. Kasi ang dami mo nang nasayang na oras, panahon, na ginagawa mo yung mga bagay na hindi mo gusto. So, this time, gawin mo na kung ano yung gusto mo. Ayan, the struggle is real. Kasi nag-i-struggle ka kasi hindi mo nga gusto yung ginagawa mo eh. Kasi alam mo, ang sarap sa pakiramdam nun, na yung isang bagay na ginagawa mo is gustong-gusto mo. Or mahal mo yung ginagawa mo. Kasi kahit nakakapagod, masaya ka pa rin. Magaan pa rin sa pakiramdam. Hindi yung parang napipilitan ka, ang bigat sa pakiramdam, parang ang hirap-hirap bumangon, ang hirap-hirap pumasok. 'Di ba? So, ganun. So, we have here, just being near you is intoxicating. So, this time, gawin mo na kung ano yung gusto mo. We will be together again. I will wait for a sign from you. I love you unconditionally. So many things remind me of you. I'm so attracted to you. My life is not as together as it seems and we need to let each other go. So, yun eh. Kailangan nyo talagang i-let go. Lalo na kung you're dealing with a karmic partner. So, ito. Kung itong person na to na gusto mo nang bitawan is a karmic partner, so talagang kailangan mo nang i-let go. Kasi ang toxic na ng cycle nito eh. So, kung ano yung para sa'yo, darating yan. Kasi new chapter na ito eh. Kumbaga, kailangan mo nang bitawan yung mga kailangan mong bitawan ngayon, 2023. Ayan. So, starting to understand our connection. Ayan. So, kuha tayo ng initials natin dito. Letter S. V, U, P, F, L, X, K, O, and Y. So, yung bottom card natin, letter M. And tingnan natin sa blue card. We have your separation, commitment, and union of hearts. So, kung ano kasi yung para sa'yo, darating yan. So, kailangan mo lang maghintay. Ito, wedding shed. Ayan, kasi hindi dapat minamadali ang mga bagay-bagay. No? Tingnan natin sa general signs and messages natin. Nature lover, South PH. Number 2, overthinker, shy at first, long distance, private person. 5, cute and chubby, trustworthy. Number 7, August, quiet person, lake, cup, is water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, and fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Future lover, and weird. Pisces, flower, very loyal, attractive. Number 4, sarcastic, need more signs. So, last na sana yon. Pero sige, 3. Last 3, twin flame. Oh, December and July. So, ayan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.